Hi! Today we're making another favorite Filipino kakanin, puto. So itong version na to is our first version ng puto kasi sa mga dadating na panahon, gagawa pa tayo ng iba pang versions ng puto. Ang mga ingredients natin for our puto ay, this is 2 cups ng all-purpose flour, 2 eggs, 1.5 tablespoons ng baking powder, 1 cup of sugar, 1 3/4 cup ng water. We need half a teaspoon ng salt and 1/4 cup ng melted butter. So yan ang mga ingredients natin para sa ating puto. So for our procedure, paghahaluin natin yung ating flour, yung ating sugar, pati na rin yung ating baking powder. So, hahaluin lang natin silang tatlo hanggang ma-mix sila ng mabuti. So, dito naman sa isang bowl, kinrack ko yung dalawa nating eggs and then i-beat natin sila. After beating the eggs, i-add natin yung ating water. Next, i-add natin unti-unti yung ating flour mixture. Kasama na rin natin yung ating salt. Pati na rin yung ating melted butter. Haluin lang natin ito mabuti at siguraduhin natin na walang lumps yung ating mixture. Pwede rin na paraanin ninyo ito sa salaan para siguradong walang lumps. But since wala naman ako nakikitang lumps dito, hindi na natin ito sasalain. Yes, kapag gumagawa ako ng puto, I find it easier na isalin yung aking mixture sa measuring cup. Para pagbuhos natin dun sa ating hulmahan, madali. Dito natin iluluto yung ating puto sa mini muffin tins or mini muffin pans natin. So, ang una natin gagawin is, ibabrush muna natin ng melted butter yung ating pans. So, pati yung sides i-brush ninyo. So, you can use butter or margarine dito. So, i-fill up natin yung ating buttered mini muffin pans ng ating mixture. So, bali hindi natin pupunuin yung bawat butas ng ating mini muffin tin. So, mga 3/4 siguro ang ilalagay natin. Masyado siyang marami, mag-overflow siya. So, ngayon, ready na tayo na isa lang yung ating puto dun sa ating steamer. Kumukulo na yung water sa ating steamer, ready na tayo na ilagay yung ating puto. Yung ibabaw ng puto natin with a cheesecloth. Pero ang ginagawa ko sa kanya is yung takip ng ating steamer ang nilalagyan ko ng cheesecloth. Tinali ko yung cheesecloth doon mismo sa takip ng ating steamer. Kaya ako ginawa yun is para hindi nahuhulog yung cheesecloth sa ibabaw ng puto at masisira yung puto. So, takpan natin to at i-steam natin yung ating puto. Halika natin. Check muna natin yung puto natin. Yan, so medyo maasa na yung ating puto pero hindi pa siya luto. Ngayon kung gusto niyo na lagyan ng topping yung inyong puto, pwede. By topping, ang ibig ko sabihin is, pwede nyo lagyan ng itlog na maalat or salted egg. O kaya naman cheese. So nasa inyo kung ano ang gusto nyo i-topping sa inyong puto. So pwede rin naman na wala siyang topping kung ayaw ninyo. Then, pag nailagay na natin yung topping, tatakpan natin ulit at hahayaan natin na maluto yung ating puto. Check natin yung ating puto. Yan, so pag nakita ninyo na medyo shiny na yung ibabaw ng puto ninyo, ibig sabihin nun, ready na siya. Pero just to be sure, naluto na nga yung puto natin, ang gagawin natin is kukuha tayo ng matulis na bagay like a stick or a toothpick and then tutusukin natin yung bandang gitna ng puto. So kapag
Basta wala nang sumama dun sa stick natin, ibig sabihin nun, luto na yung puto natin. So, pwede na natin siyang hanguin. So, patayin na natin yung apoy nito. Ito na yung puto na hinango natin. So, medyo palalamigin muna natin to bago natin hanguin. Balikan natin. So, medyo lamamig na ng konti yung ating puto. So, tingnan natin kung pwede na natin siyang alisin dun sa ating mini muffin pan. So, ang gagawin natin is kukuha tayo ng kutsilyong matulis and then medyo ipaprod lang natin yung gilid niya. Iaangat natin ng konti. Yan. So, yung ating butter, nakatulong siya para hindi manikit yung puto natin dun sa ating pan. Mabilis naman siya matanggal actually. Kaya lang dahan-dahan para hindi masira yung puto natin kasi medyo mainit pa nga siya. So, tanggalin na natin yung ating puto. At i-transfer natin siya sa isang plato. So, palalamigin natin to completely before natin i-serve. So, pwede rin naman na medyo mainit-init pa i-serve na natin. So, nasa inyo yon. This is how we're serving our puto. So, kung makita ninyo, merong plain lang, meron tayong nilagyan ng cheese, at meron din naman na may salted egg sa ibabaw. So, nasa inyo na yon kung ano yung gusto nyo na topping para sa puto ninyo. So, ang puto, masarap na i-serve with grated coconut. Pero ang kailangan dito is yung bagong kayod na niyog. Ngayon, kung wala, kagaya ko, so hindi ko na siya isa-serve together with coconut. So, ang yield natin dito sa ating recipe na to is about 36 pieces ng puto na ganito kalalaki. So, hindi naman ganun kahirap gumawa, di ba? Madali lang, tsaka kukunti lang din yung mga ingredients na ginamit natin. At I'm sure readily available to kahit saan. So, sana nagustuhan nyo itong ating video at sana i-try nyo itong ating recipe for today. So, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.